Muli po magandang umaga sa ating lahat. Noong May 14, 1948 ay naitala po sa kasaysayan ang Declaration of Independence ng bansang Israel. Siguro yung iba pamilyar sa atin. Pero alam niyo ba, yung taon na yon, 1948, May 14, ay binibilang ng iba o kaya naman ay tinuturing ng iba na sign sa muling pagbalik ni Jesus. At meron kang isang nagangalang apostol daw siya or prophet na si Joshua Lakela. You need to know him kasi he's famous. Na nagkaroon siya ng panaginip kung saan 77th year after ng itong na-declare sa independence ang Israel ay na-predict niya na maganap ang rapture. Now, with so much calculation, na-predict niya na ang rapture ay, if you count, that's gonna be May 17, 2026. So, ngayon. Pero here, still, we are here. So, May 17 to 18, yun yung kanyang calculation, but still, we are here. And we know sa ganitong mga propesya, and it's the same guy who prophesied last September na magkakaroon ng rapture, hindi nangyari ulit. And another one ay hindi pa rin nangyayari. Now, maraming mga bulaang propeta ang sumubok na i-prophesy ang rapture or particularly ang pagbalik ni Jesucristo. Ngunit sa tingin ko, sa kagustuhan nila na i-prophesy yung exact dating ng pagbalik ni Jesus, nakalimutan nila yung dapat na paghahanda, na shift nila yung focus doon sa kung ano ba ang dapat na paghahanda sa pagdating ng araw ng Panginoon. Now, ito po ang tema ng ikasyam na minor prophets na ating inaaral, ang prophet Zephaniah. Sa Old Testament, prophet Zephaniah. Sa Tagalog, Zephanias. Babasa tayo mula sa chapter 1, 1 to 6, at jump tayo to verses 14 to 18. So, book of Zephaniah, minor prophet, chapter 1, we'll be reading from 1 to 6 and then 14 to 18. Atin pong basahin ang salita ng Diyos. Ito ang hindi nagkakamali at walang pagkakamaling salita ng Diyos sa saling ang bagong ang Biblia. Verse 1. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Zephanias na anak ni Cushi, na anak ni Gedalias, na anak ni Amarias, na anak ni Hezekias, ng mga araw ni Josias, na anak ni Amon, na hari ng Huda. Aking lubos na lilipulin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, sa sabi ng Panginoon. Aking pupuksain ang tao at ang hayop, lilipulin ko ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, at ang katitisuran kasama ang masasama. Aking aalisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking iuunat ang aking kamay laban sa Huda at laban sa lahat ng nanirahan sa Jerusalem. At aking aalisin mula sa lugar na ito ang nalabi ni Baal at ang mga pangalan ng mga paring sumasamba sa Diyos-Diyosan kasama ang mga pari. Ituloy lang natin sa verse 5. Yaong ang mga yumuyukod sa bubungan, sa mga bagay na nasa kalangitan, sa mga yumuyukod at sumusumpa rin sa Panginoon, at gayunmay sumusumpa sa pangalan ni Malkam, o sa ibang salin Milkam. At iyong mga tumatalikod mula sa pagsunod sa Panginoon, at ang mga hindi hinahanap ang Panginoon, ni sumasangguni man sa Kanya. And then verse 14, ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na at napakabilis na dumarating. Ang tinig ng araw ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw ng may kapaitan roon. Ang araw na iyon ay araw ng pagkapuot, araw ng kaguluhan at kahapisan, araw ng pagkawasak at pagkasira, araw ng kadiliman at kalumbayan, araw ng mga ulap at makapal na kadiliman, araw ng tunog ng tambuli at ng hudyat ng tigmaan,
laban sa mga lunsod na may muog at laban sa mataas na kuta. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao upang sila'y lumakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay ibubuhos na parang alabok, at ang kanilang laman ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Sa apoy ng kanyang naninibughong puot, ang buong lupa ay matutupok, sapagkat isang ganap at biglang paglipol ang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay lalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamalagi magpakailanman. Tayo manalangin. O Panginoon, dumating kami sa punto ng aming pag-aaral kung saan titingnan namin pagbubulayan namin ang isang napakahalagang tema sa inyong salita tungkol sa inyong araw. Ito'y araw ng inyong paghatol sa mga makasalanan. At the same time, later, makita namin ito din ay araw ng lubusang kaligtasan sa inyong mga tao. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi kami matangay ng mundong ito sa comfort at pagkasawalang bahala, dahil malinaw sa inyong salita na ang araw, the day of the Lord is drawing near. So help us to be sober, and as we listen to your word, ay tanggapin namin ito ng may kapakumbabaan upang gisingin kami nito tungo sa tunay na pagsisisi. At ang inyong mga tao din ay ma-encourage as we hear your word na ipapangaral ngayong umagang ito. Gabayan niyo po ang inyong lingkod, Ama, sa kanyang kahinaan. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung ating itignan ang book ng Zephaniah, payak lang ang balangkas ng Zephaniah. Mula sa chapter 1, 2 to 18, ating makikita yung paghatol ng Diyos sa Judah, sa Huda primarily. At ito yung nagbunga ng pagtangis, panaghoy. And then sa chapter 2, 1 to 3 verse 8, ito naman yung paghatol ng Diyos sa mga bansa. So nag-extend from Judah sa mga bansa na tumalikod sa Panginoon. At sa 3, 9 to 20, ito yung pagliligtas ng Diyos sa mga remnant. So sa kabila ng puot ng Panginoon na ating mababasa dito, may biyaya pa rin ang Panginoon. Ito yung mga tinatawag sa New Testament na remnants of grace. Na sa kabila ng kailang kasalanan ay merong itinera ang Panginoon ng mga tao niya para kanyang tubusin at iligtas ng lubusan. So ang lahat ng ito, itong aspeto na ito ay nakapailalim sa pangunahing tema ng araw ng Panginoon or the day of the Lord. Tayong mga naniniwala sa katuruan ng Biblia, alam natin na today is the Lord's Day. Okay? Though grammatically, similar lang sa the day of the Lord. Okay? Binigyan mo ng emphasis yung subject and then yung predicate in a different sense. Kaya nga ating pinagdiriwang ang day of the Lord, ang Lord's Day. We are not just setting apart hours sa Panginoon, kundi araw ang ating ibinibukod para sambahin ang Panginoon. Pero meron pang sa scripture na the day of the Lord, hindi pa tungkol sa pagsamba sa araw ng linggo, kundi araw ng pagtutuos ng Panginoon. Now, sa Old Testament, kung titignan niyo yung chronology ng pagsusulat nito, ay unang binanggit ang the day of the Lord sa Amos. At sa Amos, hindi positibo ang tone nito. For example, sa Amos 5 verse 18 to 20, kung saan may kita natin na ginamit ni Amos yon para gisingin ang bayan ng Israel, na kasi ang hinihintay nila yung national na pagliligtas. At nabulag sila doon na sa paniniwala na ang pagdating ng Panginoon ay hindi paghatol, na kahit sila ay namumuhay ng makasalanan, hindi darating ang Panginoon para maghatol. Kasi nga dahil nga sila ay pinili ng Diyos, ang Panginoon darating siya para iligtas ang kailang buong bayan. Pero pinakita ni Amos doon na ang pagdating ng Panginoon ay araw ng paghatol sa kanila na komportable,
sa kanilang mga kasalanan. Gayunpaman, ito ay inilarawan din ng Biblia hindi lamang sa kahatulan, kundi maging sa kaligtasan. So merong dalawang mukha ang araw ng Panginoon. Kaya ito ay magiging ating tema sa araw na ito. Ngayong umaga, ito yung araw ng Panginoon bilang kahatulan at mamayang hapon ay yung araw ng Panginoon bilang katubusan. So balik kayo mamayang hapon kung gusto nyo masundan yung ating afternoon message. Kaya nga sabi ni Prophet Zephaniah, pwedeng tawagin ito na treatise on the wrath of God. Kung merong aklat sa Biblia na makita mo yung systematic exposition or proclamation ng galit, yung overflowing wrath of God, dito yon sa Zephaniah. Kaya ang title ng ating sermon ngayong umagang ito ay Sindak sa Kahatulan, Terror in Judgment. And later, after noon, yun yung galak sa kaligtasan. So ang paghatol ng Panginoon hindi masaya. Merong sindak na ipapakita sa Zephaniah dito sa atin na dapat na maramdaman ng mga taong hatulan ng Diyos. So tulad ni Habakuk na ating inaral noong unang linggo ng Mayo, si Zephaniah po ay nagpropesiya sa panahon ng pagreforma ni Josiah. At alam natin, before Josiah, merong dalawang masamang hari, magtatay, si Manase at si Amon. Itong mga hari na ito ay itong nagbunsod sa Diyos para bigyan ng katuparan yung kanyang pagtapon sa kanyang bayan sa Huda sa pagkaalipin sa Babylonia. At bilang clarification lang din na sa immediate context, may kita natin na, for example, sa verse 14, sinabi doon, nagmamadali at malapit na. So, in historical context, during their time around 700 BC, ay may kita natin na nagkaroon ito ng paunang katuparan. At ayon ay sa paghatol ng Panginoon sa bayan ng Huda nung sila ipinatapon ng Diyos sa pagkasakop sa Babylonia. Gayunpaman, ating pinagdidiinan na ang propesiya tungkol sa araw ng Panginoon ay hindi may exhaust ng Old Testament prophecies. Merong itong katuparan sa New Testament at sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. So as we go through this, bibigyan ko rin kayo ng paraan paano ninyo babasahin ng tama ang mga Old Testament prophecies. Kasi ito yung mga pinakamahihirap eh. Maraming mga bulaang propeta na binabasa ang Old Testament prophecies at mini-misapply nila sa kung ano-anong mga events. At nangyayari instead na biblical exegesis ay ang nagdudulot sa newspaper exegesis. So ano yung nasa pahina ng newspaper? Ito na ang Panginoon. So ayaw nating mahulog sa ganon. So sa Old Testament kingdom prophecies, ito yung tumutukoy sa final supernatural visitation of God both in judgment and redemption upon the entire fallen world, sabi ni Dean Davis. So ito yung mensahe na ating pagbubulay ngayong umagang ito. Matinding pagkasindak at hinagpis ang dala ng araw ng paghatol ng Panginoon sa mga nagkakasala laban sa Kanya. So hindi kagalakan ang dala ng paghatol ng Diyos. Kung ikaw ay wala sa Panginoon, nawa pakinggan mo ang mensaheng ito. Walang kagalakan, walang pag-asa sa iyo sa pagdating ng araw ng Panginoon. Kaya ang araw na ibinigay sa iyo ng Panginoon para magsisi ay hindi sa pagbalik niya, kundi ngayon habang naririnig mo ang mensaheng ito. So dalawang napakarawak ng aspeto ng Day of the Lord, pero dito sa ating teksto, tignan natin yung dalawang bagay na nalarawan ng araw ng Panginoon. Una, ito'y araw ng lubusang pagkawasak, that's 2-6. At ikalawa, ito'y araw ng matinding hinagpis. Una, ito'y araw ng lubusang pagkawasak. Sa panitikan po, isa sa mga katangian ng aklat na ito ay tinatawag na horror story. Meron kaya dito mahilig sa horror story. Alam ko si Pastor Joey, hindi siya ganun ka. Horror story, right? Buti wala si Pastor Joey dito. Na kung saan ito'y isang malagim na kwento, kaya kung babasahin mo isa'y napaka-disturbing ng lines na ginamit ni Zephaniah, na tila ba walang pag-asa sa pagdating ng araw ng Panginoon, o kaya tila ba lahat ay magugunaw, lahat ay mawala, lahat ay
hindi makatagpo ng kaligtasan sa Panginoon. Now, tignan natin una, itong araw ng lubusang pagkawasak ay lubusang pagkawasak laban sa lahat. Ito yung salita ng Panginoon kay Zephaniah, verse 2. Sabi dito, ang aking lubos na lilipulin ang lahat ng mga bagay. Kahit pa ito'y laban sa Huda primarily, nagsimula ito hindi sa salitang national. Hindi sinabi sa Israel or gugunawin ko ang Israel, kundi sabi doon, lahat ng mga bagay, it's global sa verse 2 and 3. May mga language na tinatawag na ang mga scholars na ito daw ay tila natawag natin na anti-creation or decreation or a reversal of the creation story. At dito yung ating makita yung bibigay ng mga lingwahe ni Zephaniah kung saan siya ay nagbigay ng words to intensify the message. Gumamit siya ng mga terms na paulit-ulit at mga allusion, ibig sabihin indirect reference sa Old Testament, primarily sa Genesis, para ipakita yung destruction na paparating. So tignan natin una, isang feature ng literature ng Old Testament prophecy ay ang intensification. Ibig sabihin, sabi sa verse 2 again, aking lubos na lilipulin. Sa Hebrew, dalawang parehas na salita lang to. So parang sa ibang salin, destroying, I will destroy. Okay? Sa ibang mga salin, ang sabi doon, I will certainly sweep away. So parang isang walis lang na kung saan tataboy ng Panginoon ang kanyang sangnilikha sa pagdating niya. And sa ibang salin, for example, ESV sweep away, and another translation, it will come to an end. So ito'y tumutukoy sa lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. So that's intensification. Utter destruction, complete destruction, complete end sa nilikha ng Panginoong Diyos. Ikalawa, yung repetition of terms, of similar terms, na kung saan si Zephaniah ay gumamit ng mga salita para bigyan ng diin ang pagkawasak ng sanlibutan. Sa verse 1 ginamit doon yung lilipulin. Pagdating sa verse 2, pagdating sa verse 3, sabi niya, aking pupuksain ang tao at ang hayop, aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid. And then ginamit niya pa dito, aking aalisin ang sangkatauhan, na kung makikita mo yung mga salitang iyon, hindi iyon salita ng mabuting balita. Ito yung masamang balita laban sa mga tatanggap ng hatol ng Diyos. At yung ikalawa ay allusion. Again, indirect reference sa Old Testament texts. At yung mga salita dito ay ine-echo yung nangyari sa baha kay Noah. Yung sinabi niya na aking lilipulin, aking pupuksain. Ganitong salita ang sinabi sa Genesis chapter 6 verse 7, na sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa ipapawid. So, similar na mga object ng destruction ang binanggit ng Panginoon. So, hindi lang ito allusion doon sa destruction sa flood ni Noah, kundi sa allusion sa creation. Now, interesting to note na sa verse 3, sabi doon, pupuksain ko ang tao, at nag-end iyon pagdating sa verse 3 again, aalisin ko ang sangkatauhan. So, man and humanity. Na ito yung holistic scope ng pagwasak ng Panginoon sa kanyang nilikha. And yung binanggit ko ngayon na merong reversal ng story. Now, if you're familiar sa creation, kailan nilikha ng Panginoon itong mga ibon, isda, hayop at tao? Ikalimang araw. And 5 and 6. So sa ikalimang araw, ayon ang nilalang niya ang tubig. Now, kung titigan nyo sa Genesis 1, 20 and 22, reverse yung order dito. Ang binanggit ni Zephaniah, tao, hayop, ibon, himpapawid. Isda, ibon,
at isda sa dagat. Now, pagdating sa Genesis, nagsimula siya sa isda, sa ibon, hayop, at tao. So, merong reversal ng order. Dahil ganun, pinapakita ng Panginoon na sa kanyang pagpuksa, dahil sa kasalanan ng tao, i-reverse niya yung order ng creation sa pamagitan ng pag-destroy. Hindi lang sa sangkatauhan na primarily nagkasala laban sa kanya, kundi sa entire creation. So dito makita natin na ang manlilikha ng lahat, ang siyang may kapangyarihang magdala ng lubusang pagkawasak sa lahat ng mga bagay. Kaya nga kung titingnan natin, mula verse 2, 3, 4, 8, and 17, laging sa English, I will. So verse 2, I will completely destroy. Verse 3, I will remove man and beast. Verse 4, I will stretch out my hand. Yung pag-stretch ng hand doon, ito yung lingwahe ng merong hostility. Na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang puot laban sa kanyang nilikha. And then, verse 8, I will punish the leaders. And then 17, I will bring distress. So itong lahat ng ito ay gagawin ng Panginoon. Nawa, kung may mga kaibigan tayo dito na nahuhulog sa paniniwala na walang pagkapuot ang Diyos, na tila ba ang tingin nila ang Panginoon ay puro love, love, love. Pero since God is loving, we know na consistent ang kanyang puot sa kanyang pag-ibig. If you love the things that are good, you must hate the things that destroy the good. At itong pagkawasak ng araw ng lubusang pagkawasak laban sa lahat ay laban din sa kasamaan at kasalanan. So merong phrase diyan sa verse 3 na nag-cause ng iba't ibang interpretation na titigan natin ngayon. Sabi sa verse 3, aking pupuksain ang tao at ang hayop, lilipunin ko ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang katitisuran kasama ang masasama, and then aking alisin ang sangkatauhan. So, doon sa statement ng destruction ng creation ng Panginoon, merong phrase na ang katitisuran kasama ang mahasama. So, iba-iba ito ni-render ng mga translation. I don't know what translation you are using, pero itong pananalitang binigkas ng propeta ay tumutukoy doon sa mga stumbling blocks sa ibang translation, ESV, PSB. Sa CSB, tumutukoy sa mga objects na connected sa idolatry. Now, ang binibigyan ng punto dito, yung mga stumbling block ng bayan ng Israel or ng mga tao na nag-cause sa kanila na magkasala laban sa Panginoon. Sa New English Translation, ito yung tumutukoy sa idolatrous images of these creatures which will be destroyed along with evil people. So itong paghato ng Panginoon hindi lang sa mga nagkakasala, kundi doon sa mga objects na ginamit nila para magkasala ay pupuksain din ng Panginoon. So itong mga katitisurang ito or stumbling blocks ay hinanay ng Panginoon ng Diyos sa kanyang statement dito sa mga nilikha na mabuting bagay na naging okasyon o instrumento ng pagkakasala ng mga tao ng Diyos. Kaya nga sa verse 17 sabi doon, binigay yung reason kung bakit gagawin ito ng Panginoon. Kasi sila ay nagkasala laban sa Panginoon. And yung instrument ng kanilang pagkakasala ay yung creation din ng Diyos. Yung mga mabuting ibinigay ng Panginoon ay sa kasamaan ng tao ay nagamit din para sila ay tuluyang magkasala. At kinonfirm yan sa verses 4 to 6. If you read verses 4 to 6, binanggit yung Judah, Jerusalem, ito yung sila yung mga idolaters, at yung mga ginawa nilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa kay Baal, mga pari na sumasamba sa Diyos-Diyosan, at yumuyukod doon, at take note yung word, yumuyukod sa nasa kalangitan. Anong kinalaman ng kalangitan sa kasalanan ng mga tao? So itong magandang creation na ibinigay ng Panginoon ay sa kasamaan ng mga tao ay naging instrument ng kanilang pagkakasala. Na instead makita nila ang goodness ng Panginoon ay
yung sa kanyang creation dahil sa kasalanan ay ginamit na nila ito para tumalikod at hindi hanapin ang Diyos. So ang punto dito ay ang lubusang pagwasak laban sa kasamaan at dahil sa kasalanan na dala ng araw ng Panginoon ay mag-udyok nawa sa atin na seryosohin ang kasalanan na sumira ng mabuting nilikha ng Diyos. Dito natin makikita na ang kasalanan ay hindi kahit kailanman private. Kaya nga sa Romans si Paul, the entire creation is groaning. Nadamay ang entire creation. Dahil kanino? Dahil sa mga tao. Sa kasalanan ng mga tao. Now, ang challenge dito, ano bang mabuting bagay na mula sa Panginoon ang nagiging katitisuran sa iyo ngayon? Mga mabuting bagay na ibinigay ng Panginoon, pero nagdudulot sa iyo para magkasala sa Kanya. Ano? Trabaho? Pamilya? Kayamanan? O kaya yung oras na winawaldas natin? At dito, lahat ng iyan ay maaring mawala at ang iba ay mawasak sa pagdating ng Panginoon. At lahat ng ito ay iiwan natin pagharap natin sa Kanya. Ang tanong, ano ang iharap natin sa Kanya? Kung tayo harap sa Panginoon naked, without our riches, without our fame, without our families, anong haharap mo sa Panginoon? Kung hindi ka naugasan ng dugo ni Jesucristo, ikaw ay tutupukin ng apoy magpakailanman. Ito ang realidad ng pagkawasak na mangyayari sa araw ng Panginoon. At ano ang bunga nito? Sa ating ikalawang punto, hindi lang ito ay araw ng lubusang pagkawasak, ito ay araw ng matinding hinagpis. Sa verse 10, dito nagsimula yung mga salitang, again, bilang isang poetry na sa verse 10, nagsimula yung mga paggamit ni Zephaniah ng mga language na may kinalaman sa paghihinagpis. Sa verse 10, yung panaghoy sa ibang salin or kaya sa ESV may note doon, ito yung mga tinatawag na ESV Study Bible, a litany of punishment. So nilista ng propetang Zephaniah ang mga pagpaparusang isasagawa ng Panginoon. And sa particular focus natin sa second point ay yung dulot ng pagkawasak ng Panginoon sa kanila ay magbibigay ng matinding hinagpis sa mga tatanggap ng hatol ng Diyos. Sa verse 14, sinabi doon, merong mga sisigaw ng may kapaitan, crying with bitterness. Sa verse 17, may kaguluhan, kahapisan. Verse 15, kalumbayan. So kaya nga kung ating babasahin ito, ang parang hirap i-imagine na ito yung araw ng Panginoon. Kahapisan, panaghoy, kalungkutan, kaguluhan, kalumbayan. Na ang tanong, bakit ito nagdadalang matinding hinagpis? Kasi ito'y pagdala ng pagwasak ng Panginoon. Kaya nga ito'y araw ng kapaitan sa verse 14, kasama ang pag-iyak ng mga magigiting na tao. Nakikita na ba kayong isang bodybuilder na umiyak sa harapan niyo? Parang mahirap makakita na gano'n, no? Biglang luluha sa harapan niyo. Pero sa araw na iyon, yung mga masabi na powerful man, influencers, o kaya naman mga sikat na politicians na maaaring in-idolize ng mga tao, sa harap ng Panginoon, iiyak sila. So wala silang magagawa laban sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. At sa araw na iyon, ano ang tunog o maririnig natin? Yun ay tunog ng pagtangis, hinagpis, kapaitan. Kaya sabi ni John Gill, isang particular Baptist, not His voice of grace, referring to the Lord. Ang ating maripapakinggan, hindi yung tinig ng Panginoon ng biyaya at habag na gaya ng sa kaligtasan, kundi marinig natin ay boses ng Diyos ng kanyang puot at paghihiganti laban sa mga makasalanan. Kaya nga sa Zephaniah 1:15-16, yung mga salitang the day or ang araw, sa 2 talata, 7 beses na binanggit dito na magpapakita na pagkatapos banggitin na ayon ay araw ng pagkapuot ng Diyos, susundan ng
5 pagtatambal o magkatambal na mga salita para bigyan ng diin na itong araw na ito ay hindi isang simpleng araw. Ito'y matinding araw na magdudulot ng hinagpis sa mga tatanggap ng hatol. So tingnan natin. Sa beginning with verse 15 verse 15 and then 16. Verse 15, ang araw na iyon ay araw ng pagkapot, unang popol, araw ng kaguluhan at kahapisan. Distress and anguish. Ito yung, sa araw na iyon, merong pressure na maghilid sa iyo na mawalan ka talaga ng pag-asa. Mawalan ka ng pag-asa na dahil yun yung assault ng Panginoon laban sa mga tumatanggi sa Kanya. So unang couple, that's distress and anguish. Ikalawa, araw ng pagkawasak at pagkasira. Inulit na naman ni Zephaniah. A trouble and destruction. And then, pangatlo, araw ng kadiliman at kalumbayan. Darkness and gloom. Itong thick darkness na ito na binanggit, it recalls yung ikasyam na salot sa aklat ng Exodus, kung saan ay na-isolate na-immobilize ang mga Egypt dahil nga sa matinding kadiliman na bumalot sa kanila. And sino dito yung may takot sa dilim? Yung patayin ka na ng ilaw, kakaripas ka na ng takbo kasi takot ka sa dilim. Pero paano pa kaya sa araw na iyon? Noong nakaraan, merong rotational brownout sa Dasmariñas. Alam ko sa Teresa din and January, right? Ewan ko lang sa amin parang immune hindi nagko-brownout. Pero nakaranas ang ilan sa atin ng brownout. Pero sa pagdating ng araw ng Panginoon, yung brownout ay rotational, babalik ang kuryente. Pero sa araw ng Panginoon, matinding kadiliman ang babalot sa mga taong tumatanggi sa Panginoon. And then, sinundan, araw ng kadiliman, kalumbayan, araw ng mga ulap at makapal na kadiliman. Sabi niya si Panay, hindi pa sapat yan, hindi ka pa matakot yan, hindi ka masindak sa kadiliman. Eto, araw ng mga ulap at makapal na kadiliman. Na this will paralyze them, na hindi sila makagalaw na yung pitch black, na wala kang makitang kahit isang tuldok ng liwanag. Walang tuldok ng pag-asa. Ganito ang araw ng Panginoon laban sa mga lumalaban sa Kanya. At huling couple dito ay araw ng tunog ng tambuli at hudyat ng digmaan. Nakarinig ba kayo ng yung sirena ang tawag doon, di ba? Yung parang may malaking emergency. Now, pag narinig mo yon, imposibleng hindi ka kumaripas, di ba? Or ewan ko lang kung parang normal lang sa atin yun dito. Ay, ano yun? Sige, tuloy lang tayo. Hindi. When we hear that kind of noise or trumpet, ito'y magbibigay ng alarma sa atin. At nung panahon ng mga tao ng Diyos, yung tunog na ito, for example, yung Wall of Jericho. Paano ba bumagsak ang Wall of Jericho? At tunog ng trompeta. Diba? So at sa huling araw na yon, hindi papagbagsakin ang wall. Papagbagsakin yung mga taong lumalaban sa Panginoon. Ito yung marinig nila. And this sound of trumpet and battle cry ay hindi laban sa mga sumasakop sa kanila, kundi laban mismo sa kanila na tumatanggi sa Panginoon. So, bawat defense ng sangkatauhan ay mawasak sa araw na iyon. Kaya nga, pagdating sa verse 18, sabi doon, walang makapagliligtas sa araw ng Panginoon, hindi ang kayamanan natin. Sabi sa verse 18, kaya't ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makakapagligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Sa apoy ng kanyang ngayon bughong puot, ang buong lupa ay matutupok sapagkat isang ganap at biglang paglipol ang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. At ito po ay nagkaroon ng immediate na fulfillment sa kay Haring Zedekiah. Siya yung huling hari sa Old Testament kung saan ay naranasan niya na hindi makapagligtas yung yaman na mayroon siya. And yung picture ng
pagkabulag. Merong binanggit dito sa mga later passages na pagkabulag na dadalhin ng Panginoon sa kanila, naranasan mismo yun ni Zedekiah. Sa puot ng Diyos ay naranasan ng haring ito ang kanyang paghatol, at ang ginawa ng mga taga-Babylonia, si Nebuchadnezzar primary ay nandoon na, isang hari, ay pinatay niya ang mga anak ni Zedekiah sa kanyang harapan at binulag siya. So, ang huling nakita ng kanyang mga mata, yung pagpaslang sa kanyang mga anak. So, yung prophecy ng kalumbayan, hinagpis. Ang hirap siguro bilang isang ama, makita mo yung anak mo sa harapan mo, pinatay. Paano kaya ang hinagpis ni Zedekiah when he experienced that? Pero higit ang hinagpis ng mga taong hindi nagtiwala sa Panginoon sa pagdating ng kanyang araw. Higit na pagkalumbay, higit na pagkawalan ng pag-asa, dahil ayon ang araw ng Panginoon kung saan wala ng pag-asa. So ang punto dito, ang araw ng Panginoon ay marka ng matinding paghinagpis dahil sa kawalan ng pag-asa at kaligtasan sa ilalim ng nagbabagang puot ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay inabutan ng muling pagdating, let's say rapture talaga ngayon ng Panginoon, anong gagawin mo? Kung wala ka pa sa Panginoon, sana wag mong tawanan yung pag-uusap ng ilan na okay, maaaring mali sila, pero yung prophecy nila may katuturan sa scripture. We do not know the exact date, pero kung dumating iyon, saan ka pupulutin? Saan ka pupulutin na ang iyong pagtitiwala sa Panginoon o kaya naman pagtitiwala sa iyong sarili? Kapag ikaw ay inabutan ng muling pagdating ng Panginoon, anumang kasiyahan, kayamanan at kasikatang mayroon ka ngayon ay mawawasak at maglalaho magpakailanman. And this language anticipates yung future and ultimate fulfillment na tinatawag ng New Testament na the second coming of Christ. Ayan ang ating iniintay. Sa mga mananampalataya, this is a glorious day. Pero sa wala sa ating Panginoon, ito ay terrible day. Araw ng kapuutan, araw ng kapaitan. Kaya sa bagong tipan, ganito ang larawan ng araw ng Panginoon para sa mga tumatalikod sa Kanya. So, consistent from Old to New Testament. For example, Revelations 18 verse 19. Take note of the word. At sila'y nagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo at nagsisigawan, hindi ito sigawan ng kasiyahan, or party-party. Nag-iiyakan, nananaghoy, na nagsasabi, kahabag-habag, kahabag-habag. Ang dakilang lungsod, Babylonia, na simbolo ng world system against God, na siyang nagpayaman sa lahat ng may mga barko sa dagat dahil sa kanyang mga kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras siya ay mawawasak o siya ay nawasak. So the day of wrath, the great day of His wrath, ay tiyak, gaya na tiyak na nangyari ni Zedekiah nung di siya nakinig sa mga babala ng mga propeta. Kaya wag nating bastahin ang pangaral patungkol sa araw ng Panginoon dahil ito ay darating ng may katiyakan. Kaya sinabi sa Baptist Catechism, question number 43, ang tanong dito, what shall be done to the wicked at the day of judgment? Answer, at the day of judgment, the bodies of the wicked being raised out of their graves, ating resurrection bubuhayin, kahit yung mga patay, wala sa Panginoon sa Kristo, bubuhayin yung kailang mga katawan, shall be sentenced together with their souls to unspeakable torments with the devil and his angels forever. Kaya ngayon, kung sino man ang nasa torment na ngayon, hindi pa lubusan ang kanilang paghihirap. Kasi meron pang resurrection day na kung saan sila'y magdurusa sa impyerno magpakailanman kasama ang kanilang katawan. Ito yung puot ng Diyos na even their body, kahit natutupok ng apoy ay hindi ma-annihilate forever. Kasi isusustain yon enough for them to endure the eternal torment
of God. Yung pinapatay ka. Araw-araw kang namamatay pero hindi ka namamatay. Ganon ang hinagpis ng harap sa haton ng Diyos. Siguro may nakapanood sa atin dito noon ng palabas, marireveal yung age natin, ang title, Patayin sa Sindak si Barbara. Hindi na siguro alam ng iba dito, no, tumatawag. 1995, okay? Ito itong call kay Ruth, hindi alam ng iba, mga bata, at kay Barbara, na kung saan, ina-expose na yung movie na ito, yung rivalry, na si Ruth, isang ate na, tama ba? Hindi, si Barbara pala yung ate, na si Ruth ay isang, si Barbara ay dahil sa kanyang pag-ibig ay hinayaan niya na yung kanyang kapatid na pakasalan yung kanyang iniibig. Pero itong si Ruth ay hindi pa rin nakontento. Eventually, kinuha niya yung kanyang buhay at napunta siya sa impyerno. Now, dahil nga sa galit ni Ruth, mula sa impyerno bumalik siya para i-hunt si Barbara. Now, merong isang scene doon kung saan winelcome ni Ruth si Barbara sa impyerno. Okay, yan. Babagang apoy, si Lorna Tolentino, and sino yung isa? Ano ba tayong pangalan ng babae? Basta, ano yun? Don Salveta, yes. Ay, alam mo. And then, sa scene na yun, ito yung sinabi ni Ruth kay Barbara. Sabi niya, ito ang mundo na hinantungan ko kung saan mo ako isinadlak nang iwan mo ako. So, merong guilt na binibigay si Ruth kay Barbara. Kung saan mo ako isinadlak nang iwan mo ako. Sinabi niya, ate, ayokong mag-isa. Samahan mo ako. Ako'y nalulungkot, tulungan mo ako, ate. Sabi ni Ruth sa kanyang ate. Pakiramdaman mo ang tibok ng puso ko. Buhay pa rin ako. Tao pa rin ako. Now, kung itignan nyo, parang okay, di ba? Nagpis yung kapatid niya doon, and yung kapatid niya humingi ng tulong sa kanyang ate. Nasamahan siya. Pero, sa picture ng wala hanggang pagdurusa sa araw ng Panginoon laban sa mga lumalaban sa Kanya, hindi ka na makahingi ng tulong sa iyong pamilya. Hindi ka na makarequest na tulungan mo ako dito. At walang pag-asa, mag-isa mong haharapin ang puot ng Diyos laban sa iyong pagsuway. Kaya nga sinabi ng mga manunulat sa New Testament, nung binanggit ni Jesus na sa araw na iyon, merong weeping and gnashing of teeth. Mahalaga yung word na hindi lang pagtangis, kundi pagngangalit ng ngipin. Kasi ang idea is yung impyerno daw is locked from the inside. Hindi sila naghihinagpis doon dahil nagmamakaawa sila sa Panginoon. Kundi sila nagngangalit yung kanilang ngipin kasi galit sila sa Diyos. Kasi wala nang saving grace, wala nang common grace doon. Yung mga kapitbahay nating unbeliever dito, kung hindi pa nagtitiwala sa Panginoon at hindi ka pa nahugasan ng dugo ni Jesus, ang reason lang kung bakit di mo kami pinapatay dito ay dahil sa common grace ng Lord. Pero pagdating sa impyerno, walang biyaya, walang joy. You will be the worst sinners that you could know. Even sa iyong sarili. Kaya ikaw ay lalabas yung pagmumura, galit laban sa Diyos. Yun yung katuparan ng paghatol ng Panginoon sa kanyang araw sa mga taong naghihinagpis sa impyerno dahil sila'y galit na pupuot sa Diyos. So as we conclude this, tiyak na matinding hinagpis ang dala ng araw ng puot at paghatol ng Panginoon. Ito'y may lubusang pagkawasak at matinding pagkalumbay. Now, let me leave you with itong dalawang realidad. Sa mga mananampalataya, anumang hinagpis na mayroon ka o tayo ngayon sa mundong ito, hindi ito hinagpis ng kawalang pag-asa. Anumang kirot na may dala ka ngayon, hindi ito kirot ng kawalan ng pag-asa. Kasi the worst days that we have on earth ay dito lang sa mundo yon. Merong eternal joy kasama sa piling ng Diyos. Pero sa mga wala sa ating Panginoon, anumang hinagpis mo ngayon sa lupa, wala pa yan sa hinagpis na dadanasin mo
sa araw ng Panginoon. Wala pa iyan sa iyong dadanasin kung hindi ka niyan dadalhin na magtiwala ka kay Kristo. Now, baka may sabi dito, ano ba yun, Brother Jeff? Pumunta ko dito para ma-bless, di ba, sa worship? Parang nananakot ka naman ata. Well, sabi sa Isaiah, let the Lord be your fear. Let Him be your dread. Kung di ka takot sa Diyos, hindi ko alam kung kayo nagpamatakot. Kung wala kang takot sa puot ng Diyos. Pero nawa yung takot na yan ay magdulot sa iyo na tumakbo para patungo sa ating Panginoon. Tumakbo na ang tanging paraan para matakasan mo ang puot na darating ay hindi ang iyong sariling kayamanan, sariling katanyagan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Kung ikaw ay hindi nagtiwala sa Diyos, nagkakasala ka sa Kanya, at di mo tinatanggap ang Kanyang alay, sa pamamagitan ni Hesukristo, ay hinagpis ang dala ng araw ng Panginoon sa iyo. Pero para sa mga mananampalataya, ang Zephaniah ay hango sa Hebrew word na Yahweh has hidden or Yahweh protects. It's an irony na yung message ni Zephaniah is about the wrath of God. Yet the preacher or the prophet ay nagsimbolo na paano ko tatago sa puot na darating. Hindi sa pamilya mo, hindi sa kaibigan mo, hindi sa kayamanan mo, kundi kay Yahweh din mismo na napupuot sa kasalanan. Kaya wag sana dalhin ng mensaheng ito na sabihin mo ay grabe ang harsh naman ng message. Makita mo yung harshness dahil sa kasalanan. At ikaw ay tumakbo doon sa pag-asa na mayroon ka ngayon at hindi mo na makikita sa kabilang buhay sa ating Panginoong Hesukristo lamang. So walang puwang pagmamalaki at huwag mo nawang hugutin ang seguridad mo sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Mga magulang na mananampalataya o kaya kasama ka sa Reformed Baptist Church o kaya dumadalo ka sa tuwing linggo, ngunit namumuhay ka naman sa kasalanan. Ito naway magdala ng matinding takot sa ating puso at dalhin tayo sa tunay na pagsisisi. At nawa ang tinig na manilig mo sa Diyos sa panahon na humarap ka sa Kanya kaibigan ay hindi yung sinabi sa Matthew 25:41, lumayo ka sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang maanghel. Take note, hindi ang dyablo ang paparusa sa iyo. You will be punished along with the devil. Nawa hindi yan yung marinig mo sa Panginoon, kundi ito. Matthew 25:34, halik kayo mga pinagpala ng aking Ama, mamanahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Ang hamon ko sa lahat dito, seryosohin mo ang araw ng Panginoon. Seryosohin mo ang pagtingin mo sa kasalanan. Pag-isipan mo. Isinaalang-alang mo ba ang kalagayan mo pagdating sa araw ng Panginoon? Manalangin po tayo. O Panginoon, bilang mangaral ng inyong salita, isang responsibilidad namin ay ipangaral the whole counsel of God. At dumating kami sa pangaral kung saan ang puot mo ay real. Ito'y magdulot ng lubusang pagkawasak at matinding hinagpis. Maari sa mga kaibigan namin na kasama namin ngayon, mga anak namin na di pa nagtitiwala sa iyo. Nati-take for granted ang malayang pangaral ng inyong salita, ngunit walang pagtugon ng pagsisisi. Kaawaan niyo po ang mga mahal namin sa buhay. At kaming mga pinili mo, hinirang mo sa iyong biyaya. Tulungan mo kami na huwag magmalaki, Panginoon. At nawa maging encouragement dito sa amin. Anumang hinagpis na dala namin, kirot na meron kami sa mundong ito, hanggang dito lang sa mundong ito yan. Dahil merong walang hanggang kagalakan na aming tatamasahin kapag nakita ka namin ng mukhaan. Purihin nawa, Ama, ang iyong ngalan.
Sa ngalan ni Jesus.